Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kaysa magmukmok ay napagpasya niyang maggrocery na lang. 3:00 pa lamang ng hapon ay nagbihis na siya at naghanda na para lumabas nang may marinig siyang kumatok. "Babe, nandyan ka ba? Babe!" Malambing ang boses ng babaeng naririnig niya. "Babe?" Biglang umahon ang kaba sa dibdib niya. Ang girlfriend ba ni Ram ang kumakatok? Pero kung ito nga, bakit mukhang hindi nito kasamang asawa at ngayon hinahanap at pinuntahan? Lumapit siya sa may pinto. Nanginginig ang mga kamay na binuksan yon. "Sino sila?" Formal niyang sabi. "Diyos ko po, kung maganda yung Tracy na ex ng asawa ko, mas lalo tong nasa harap niya ngayon. Tila ito Barbie doll, mestiza, with dark brown hair and eyes, very pretty face, napakatangos ng ilong, perfect cheekbones, pouting sexy lips, flawless skin na kumikinang sa kaputian, and damn sexy. Very tall, mas matangkad pa sa kanya. Siguro mga 5'9" ang height nito. Kung pagtatabihin sila, magmumukha siyang ordinaryo. Mukha ring mayaman kahit nakasimpleng t-shirt at maong jeans lang ang rubber shoes. Tingin niya mas bata to sa kanya. Must be 22. Wala na, uwian na, may nanalo na. Higit na mas bata at mas maganda to sa kanya, kaya ano ang laban niya dito? Idagdag pa na mahal ito ni Ram. "Hi, you must be Nicole?" Friendly na sabi nito sa kanya at nang ngumiti, lumitaw ang mga dimples sa magkabilang pisngi nito at mas lalo tong gumanda sa paningin niya. Pero teka, bakit kilala siya nito? "You know me?" "Yes, madalas ka sa akin kwento ni Babe." Napahumindig siya. Malamang, hindi nga ba't alam nito ang sitwasyon nila ni Ram? Na ikinasal sila at sa papel lang ang kasal na iyon, kaya pumayag ito. At sumasakit ang dibdib niya na marinig nitong tawagin na Babe ang asawa niya. "At ato naman ang mga kinakwento ng babe mo sa'yo tungkol sa akin?" Mataray niyang sabi. Kundi lang ito mukhang anghel sa bait, baka kanina pa niya hinilang buhok nito at sinabunutan. "That you're very beautiful, and he was right, and that he loves..." Naputo lang sinasabi nito nang biglang magsalita sa likuran nito si Ram. "Anong ginagawa mo dito?" Seryosong sabi nito, sa babae lang nakatingin at tila siya hangin na wala roon at hindi nito nakikita. Siya naman ay hindi kumukurap na nakatitig lang sa asawa. Bakit hindi nila narinig ang tunog ng motor nito? He looked like he hadn't sleep well also. Magulong buhok at ito pa rin ang suot kagabi, but still good glam looking. Did he drunk himself last night at di pinuntahan ng babe nito kagabi? May tuwa siyang nadama. Akala niya magdamag magkasamang dalawa. "Babe, oh I'm sorry, di ako nakapunta sa kasal mo." "No worries, umuwi ka na at baka hinahanap ka na naman ni tita. Malamang di ka na naman nagpaalam kung makapaglakwatsa ka, wagas." Diretso to sa loob at nilagpasan lang siya. Sunod namang pumasok ang babae. Siya naman naguguluhang nakatingin sa dalawa. "Pwede bang tumambay muna ako dito?" Naglalambing nitong sabi sa asawa niya at tumawak pa ito sa braso nito sa panggigilalas niya. "Diyos ko, at may balak pang magtagal dito. Nakahawak pa talaga sa braso ng mister ko. Talagang masasabunutan niya ang babaeng to kahit mukhang mabait ito. Anong gagawin nilang dalawa ng asawa ko dito? Maglalandian na para bang wala siya doon? Hindi ka pwede dito." Sabi ni Ram na pumunta sa kusina. Kinuha ang pitsul ng tubig sa ref at bumalik sa dining table at doon diretsong uminom. "Dati naman pwede tila batang reklamo nito. "Iba na ngayon." Sabi ng asawa niya na magmula pa kanina, hindi siya sinusulupan man lang, samantalang siya hindi nito hinihiwalay ng tingin. At para siyang tangang nakatayo lang sa isang tabi, pinapanood ang dalawa habang nag-uusap. Gusto niyang maawa sa sarili, ni walang kumakausap sa kanya. Alam ba ng dalawang to na nandoon siya? "Ay sorry, oo nga pala, nandito na nga pala si Nicole, nakalimutan ko." She looks so cute at tila batang sinisermonan ni Ram. Naiinggit siya sa closeness ng dalawa. Sana ganito rin sila ng asawa niya, pero wala siyang karapatang hadlangan ang pagmamahala ng dalawa. Siya ang nakikisalo dito. Kung di siya dumating, hindi maapektuhan ng ganito ang relasyon ng dalawa. Siguro nahihirapan si Ram kung paano hahatiin ang atensyon nito sa kanya at sa girlfriend nito.
Mabuti na lang, maunawain at mukhang mabait itong girlfriend nito at okay lang dito ang setup nila ni Ram. Anyway, hihiramin lang niya ang boyfriend nito for 6 months pagkatapos ibabalik din niya. Gusto niyang mapangiwi. Tila ba isa yung bagay na pwedeng hiramin at pagkatapos isasauli. But that's the painful truth. Hindi kanya si Ram. Kaya naman kahit tila sinasaksak ang puso niya, nakuha niyang sabihin yon. Okay lang naman sa akin nandito siya, Ram. Napakisudot pa siya nang tingnan siya ng asawa. At last, tumingin din to sa kanya. But she wanted to shiver. It was a cold look. Pero hindi siya nito sinagot at inalis agad ang tingin sa kanya. Ni hindi nagtagal na ilang segundo ang tingin nito sa kanya. Hayan babe, pumayag naman si Nicole. Sweet nitong sabi sa asawa niya. No babe, you go home now. Tila nakukulitan ang sabi ni Ram dito. Sabay inakbayan nito ang babae at inihatid sa may pintuan. Siya naman ay napahawak sa divider na tila umaamot doon ng lakas. Magtawagan ba naman ang mga ito ng babe sa mismong harapan niya? At tila may pumiga sa puso niya nang may pagsuyo itong inakbayan ang babae. Na kahit tila nakukulitan to dito sa babae, masuyo pa rin ito. Samantalang siya halos hindi nasulyapan. Ang balak niya mag-grocery hindi niya na magagawa ngayon. Nangihina siya sa nakita at hindi lang pakiramdam niya ang sumama ang lagay, pati na ang puso niya. Naluluhang pumasok siya sa kwarto nila, humiga ng patagilid at lumuluhang nagtalukbong ng kumot. Nang maramdaman niyang bumukas ang pintuan, tinakpan niya ang bibig niya upang di nito marinig na umiiyak siya. Ilang saglit na katahimikan ang dumaan kapag naramdaman niyang lumundo ang kama. Siguro umupo ito o humiga sa kama. Mas lalo siyang nagpakadulo sa gilid ng kama. Ano na naman ngayon ang iniiyakan mo dyan? Galit nitong tanong. Paano nito nalaman na umiiyak siya? Hindi siya sumagot. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Ang alam lang niya, sobra siyang nasasaktan. Bahala ka kung ayaw mong sumagot. Wala akong panahon sa mga kadramahan mong to, Nicole. Padabog nitong sabi at pagkatapos, narinig niya ang mga yabag nito palabas ng pintuan. Ngunit bago to makalabas, inalis niya ang talukbong at umiiyak pa ring umupo ng kama. Hindi ako nagdadrama? Gumagaralgal ang boses niyang sabi. Nagtangis ang bagang nito na humarap sa kanya. Anong tawag mo dyan sa mga luhang yan kung ganon? Sarkastikong sabi nito. Konting respeto lang ang hingin ko, Ram. Huwag naman sa harap ko maglambingan kayo ng babe mo. Masamang masama ang loob na sabi niya. Pagkatapos muli siyang humiga at nagtalukbong ulit ng kumot. Nagulat pa siya nang bigla nitong alisin ang talukbong ng kumot niya at marahas siyang iniupo. Umupo rin to sa tabi niya at ngayon naggagalawan ng mga panga na matiim siyang tinitigan. Iniiwas niya ng tingin dito ang mga mata na puno ng luha. Napaigtad siya nang hawakan nito ang magandang mukha niya at itaas. Sagutin mo ang tanong ko, Nicole, at sagutin mo ng maayos. Bakit mo ko tinext kanina at pinapauwi? His eyes scanning her pretty face as if searching for the answers in there. Kasi nag-aalala ako. Kasi hindi ka umuwi kagabi. Yun lang ba ang dahilan? Wala nang iba? Medyo humupa ang galit nito. Oo. Sigurado ka? Oo naman. Okay, sabi mo eh. Diyan ka lang at hahabulin ko lang si babe ko. Sabi mo naman kanina okay lang sa'yong nandito siya. Namiss ko na kasi siya eh. Tumayo na ito. Tila siya may adrenaline rush sa narinig mula dito. Agad siyang nakatayo, sinugod ang asawa at pinagbabayo ito sa dibdib. How dare you? How dare you say to my face na namimiss mo yung babe mo? Okay, granted na hindi siyang babaeng pinagbalingan mo ng physical needs mo kagabi. Pero magpasintabi ka naman, Ram. Wag sa harap ko kayo maglambingan yung girlfriend mo. Marahas nitong hinuli ang mga kamay niyang nananalasa sa dibdib nito at mahigpit iyong hinawakan at pagkatapos pasalyaring binitawan. Girlfriend? At bakit ko naman magiging girlfriend ng pinsan ko, aber? Mabalasik nitong sabi. Pinsan? Pinsan mo si babe mo? Halos mabulol siya sa pagkabikas noon. Teka lang sandali, Nicole. We're jealous of her all this time? Parang napagtagni-tagni nito ang mga naging kilos niya kagabi at nitong mga nakarang araw. I thought she was your girlfriend, she said guiltily. At saan mo naman nakuhang ideyang yan? Galit pa rin nitong sabi. Ilang saglit siyang di makasagot, nahihiya sa sarili sa nalaman. Ang pinagseselosan pala niya ay pinsan nito. Sumagot ka, Nicole. Impatient na sabi nito.
Noong tinanong kita kung may girlfriend ka, ang sabi mo meron. Tapos sabi mo okay lang sa kanya at alam niya ang tungkol sa kasal natin. Tapos nung tinawagan kita sa cellphone, nagulat ako dahil babae ang sumagot. Then you were so cold to me. Kulang na lang babaan mo ko ng phone and I heard sa background nung sinabi niya na, "Babe, kain na tayo." Tapos narinig ko rin sabi mo, "Ang sweet naman ng babe ko, kaya mahal kita eh." At ano pa ang iba niyang sinabi bago mo nakausap? Tila to investigador na nais malaman ng lahat. Sabi niya tulog ka pa daw at napagod daw kayo magdamag at hindi niya maituloy ang sasabihan na naisip niyang kaya to napagod dahil magdamag ang mga itong may ginawang milagro. And you thought that we had sex kaya napagod kami magdamag. Yun ba ang hindi mo masabi-sabi na kadugtong na sasabihin mo? For your information, napagod kami magdamag dahil tinulungan niya ako kasama ng mga friends niya na mag-ayos itong bahay. Nagpintura kami at nag-ayos dito. Napayo ko siya as her sign of admission. Hindi niya masalubong ang matiim at galit nitong titig. Nung may kausapin ako sa phone on sa reception, bakit biglang nagbago ang mga kilos mo? I saw the caller ID na my babe and I thought nagtelebabad ka with your girlfriend sa araw mismo ng kasal natin. So you were jealous all this time sa maling akala? It's all your fault. Sinabi mo sa akin may girlfriend ka at alam niyang ikakasal ka at okay lang sa kanya. Anong gusto mong isipin ko kapag may babae akong makitang malapit sa'yo? I was referring to you. Ikaw ang tinutukoy kong girlfriend ko. Matabang nitong sabi. Ako? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, you. Hindi ba't girlfriend na kita nung araw na yon dahil pumayag akong pakasalan ka? At diba alam mo naman talagang ikakasal tayo at okay lang sa'yo yon? Kaya yun ang sagot ko sa'yo. But you deliberately made me believe na may iba kang girlfriend. Don't you deny that, Ram? Yes, I must admit. I enjoyed the jealousy I saw in your eyes nang sabihin kong may girlfriend ako. Alam ko nagselos ka sa inaakala mong sinasabi kong girlfriend ko, pero hindi umabot sa kaisipan kong maisip mong girlfriend ko si babe. But why do you call her babe? You cannot blame me na maisip ko yon kung tinatawag mo siyang ganon. Because that's her name, short for Babylin. Bali wala nitong sabi. Pero siya bakit baby din ang tawag sa'yo? Galit pa rin siya dito dahil pinaniwala siya nitong may girlfriend ito. Nakalaka na namin. Lahat kaming pinsan niyang lalaki tinatawag niyang babe. Imbes kuya, babe ang tawag niya sa aming lahat. Tila siya nanghina sa mga nalaman and at the same time felt relief. At tila siya nabunutan ng tinik sa dibdib. Wala pala tong girlfriend kong ganun. Pero saan to nagpalipas ng gabi? At ang sabi kagabi sa babaeng willing magbigay ng physical needs ito pupunta. Ngayong narinig ko ang mga sinabi mo, answer me this one question, Nicole. He took one step closer to her. Nagsimulang kumabog ang dibdib niya. He was towering over her. Nakayoko sa kanya. Ako munang sagutin mo, Ram. Saan ka nanggaling kagabi? Did you went to some woman who feel your needs? Umakbang ito, umuurong siya, hanggang sa masukol siya sa may dingding. Magsiselos ka ba kung sasabihin kong ganun nga ang ginawa ko? Naghahamong sabi nito. His eyes fierce with combined desire and anger. Iyon nga ba ang ginawa mo? Bakit tila may dumadaklot sa puso niya sa kaisipan na baka nga sa ibang babae ito nagparipas ng magdamag. Hindi ko muna yan sasagutin hanggat di mo sinasagot ang tanong ko kanina. Bakit mo ko tinext at pinapauwi? At bakit ka nagsiselos kay babe na inakala mong girlfriend ko? Inawakan siya nito sa baba, hinuli ng tingin ang kanyang mga mata. Parang may bumabayo sa dibdib niya sa sobrang kaba. Kaya na ba niyang ipagtapat dito na nahuhulog na siya dito? Pero sabi mo kanina aamin ka na sa kanya, pero hindi pa yata niya kaya. Paano kung walang katugon mula dito? Hindi niya yun makakaya kung magkaganon nga. Sa mga ipinapakita nitong pag-aalala sa kanya, sumasaya siya. Pero paano kung talagang mabait lang to kaya ganon to sa kanya? Pero paano mo maipapaliwanag ang obvious na spark of desire sa pagitan ninyong dalawa? Maybe attraction? Pero hindi sapat yon para masabing may katugon mula dito ang damdamin mo sa kanya. It could only be lost on his part. Niwala itong sinasambit na words of love. Laging nag-aaway sila, kaya hindi niya tiyak kung may katugon ang damdamin niya rito. Sinagot ko na kanina, diba? Nag-aalala lang ako dahil hindi ka umuwi. Baka mamaya may nangyari na sa'yo. Paano ko kung ganun? Hindi pa tapos ang kasunduan natin at hindi sa nagsiselos ako. Siyempre, sa mata ng tao mag-asawa tayo. Hindi magandang tingnan na may ibang babae kang pinag-uukulan ng atensyon. Mamaya, makarating pa sa papa magdulot pa ng pagpapasasa sa akin ng mana at posisyon ko. Nanaig ang pagnanais niyang protektahan ang sarili na huwag siyang masaktan. Kaya yon ang nasabi niya.
Sa gulat niya, pabalya nitong binitawan ang pagkakahawak sa baba niya at dumistansya sa kanya. Hindi ko na uulitin ang pagtatanong ko sa'yo. Singlinaw na ng sikat ng araw ang mga sagot mo sa tanong ko. Nakakapagod ka ng tanongin, Nicole. Hindi ko na alam ang totoo sa hindi. Don't you worry. I will do my part of this bargain for 6 months para makatiyak na masasalin sa iyong man at posisyon mo. At sa tingin ko, di na natin kailangan pumunta pa sa honeymoon na narigalo ng papa mo. Para saan pa? Wala na namang mangyayari, hindi ba? So bakit pa? Sabi mo nga, no kama for us, kaya bakit pa tayo magka-honeymoon? Ayaw mo ngang mabuntis, di ba? Nagngangalit ang panganitong sabi. At sa tanong mo kung saan ako nagpalipas na magdamag kagabi, hindi ko yan sasagutin. Bahala kang mag-isip. At wag na wag mo akong kukwestiyonin mula ngayon kung saan man ako nagpapalipas ng gabi. Kung umuwi man ako o hindi. Like I said, I have my needs and if my wife can provide that, other women can. And also, wag mo na ulit akong tinetext na pinapauwi mo ako. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Maliwanag? He was raging in fury at pagkatapos, lumabas na ito. Narinig na lamang niya ang pabalibag ng pintuan. Naiwan siyang luhaan na naman. Ang kulit kasi niya, simpleng mahal kita, hindi pa niya masabi-sabi. Pero hindi niya ako mahal. Sigurado ka ba dun? Paano kung mahal ka pala niya at sa ginagawa mong to, nilalayo mong lalo siya sa'yo? Pero paano kung di niya ako mahal? Then you have to take the risk because love is all about taking risk. Humiga siyang muli at lumuluhang napapikit. Naguguluhan kung ano ang gagawin. Pagmulat niya, tanaw niya sa may bintana na madilim na. 10:00 na ng gabi, nagugutom na rin siya. San kaya si Ram? Umalis ba to kanina? Nakita niya may nakatakip sa mesa paglabas niya. Inangat niya yon at may lutong pritong isda at gulay. Nagluto siguro si Ram, pero napahinto siya sa nakita sa salas. Si Ram natutulog sa sahig. May nakalatag na makapal na kutson na mukhang bagong bili at unan at kumot. Bumili pa talaga to ng kutson at unan para sa salas matulog. Siguro lumabas ito kanina at binili ang mga yon, and it only means one thing. Ayaw siya nitong makatabi sa pagtulog. Laglag ang balikat. Muli siyang bumalik sa silid nila at nalimutan na ang gutom. Ang nararamdaman na lang niya ngayon ay ang kirot sa dibdib niya. Humiga siya in fetal position and again cried a river that night.